sabi mo? Sabihin mo sa kanya, tuwang-tuwa ako kasi nakita kita ngayon. Yan. Dahil natutuwa kayo, sabi nga pwede tayong sumayaw sa presensya ng Panginoon. Hindi po ba? Pwede nyo namang itindihin yung katabi nyo, sabihin nyo, yan na ba yung pinaka-the best mong sayaw sa Panginoon? Galaw-galaw po tayo kasi ang init ngayon. Para hindi tayo ma-stroke. And we can always dance for the Lord. Amen! Hallelujah, Jesus! And we say, oh, kailan lang basta tayo nakawitan. Lumapasok sa tahanan niya, magkakalatan.
Ngunit Lord, wala pong anumang salita ang maaari namin pagtitin, Panginoon, upang maranasan, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lord, we thank you, O God. Salamat po. Sabi po sa mga awit 45, Panginoon kong Diyos, wala kayong katulad. Napakaraming kahangahangang bagay ang inyong ginawa para sa amin. At sa inyong mga plano para sa amin ay marami. Sa dami ng mga ito'y hindi ko kayang banggitin. Kung kailan po tayo nabuhay sa mundong ito, I believe maraming milagro at maraming mabubuting bagay ang ginawa ng Diyos sa atin. That He deserves our praise and thanksgiving. Yung pagpapasalamat na galing sa ating mga puso, hindi lang sa ating mga bibig. And so this morning, hayaan natin na ipahayag natin sa Panginoon ang ating pasasalamat sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang katapatan. Oh, we thank you, Jesus. Salamat po sa inyo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Ito mo sa Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng lugar, maging mga salita upang
Jesus. Yes, Lord. Narinig ko po ang inyong mahal na Diyos. Kapurihan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba at kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sabihin mo sa Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisingaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sa iyong pamulit pagdakilanin, Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sa'yo papurihin. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Jesus! Sabihin sa Panginoon at sigaw, Ikaw ang tunay na Diyos. Sing it to Jesus! Walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisingaw sa buong Ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa,
Tapusin ko na po yung pag-aaral natin sa unang 1, sa 1 John. At nagsimula po tayo nung last Sunday, yung pong part 2, pero yung part 1 po ay bago po mag-Holy Week. Sa part 1 po, ang ating tinalakay ay ang Diyos po ay liwanag. Meron po kong kaklase, ang pangalan niya po ay, ang apelido niya po ay liwanag. Meron po ba rito may apelidong liwanag? Ang Diyos ay liwanag. Sa unang kabanata, ang pinahayag po roon ay tungkol po sa kapahayagan ng buhay. Pagkatapos po, sa talatang 5, ang tinalakay po ay God is light, no? So, ang konsepto po kasi, ang katuruan, ay merong liwanag at merong kadiliman. So, meron pong Panginoon at meron pong kadiliman. So, ang sinasabi po ni Juan ay ang ating Panginoon ay Diyos po ng liwanag. At sinabi po sa kabanatang 2 ay may kabayaran yung kasalanan. At tinalakay po natin ito po ang ating Panginoong si Jesus. Mamaya po maliliwanagan pa uli natin kung ano po ang tunay na kahulugan ng liwanag at nung kabayaran ng kasalanan sa relasyon niya po sa kadiliman ng sanlibutan. At sa part 2, last week lang to, tinalakay ko po yung ano po ba ang marka o tatak ng isang tunay na Kristiyano. So, sinabi ko lang dito, mananampalataya. Kasi pag sinabi po natin mananampalataya, may pagka-generic yon. Kasi kung ibang reliyon mo, nananampalataya ka dun sa iyong reliyon. Pero ang tumpak pong kataga ay tatak ng tunay na Kristiyano. Naging, ano tawag yan? Politically correct. Kuno, no? Pero ano po ba ang tatak natin? Ano po ba ang marka ng isang mananampalataya? Ito siguro sariwa pa sa inyong mga pag-iisip. Tama po ba? Ngayon po ay mag-notes kayo kasi mamaya, mga nanay, mga kababaihan, pupunta po kayo sa room 1 and 2 at tatalakayin niyo po ito. Yung mga young tatay, saka old tatay, saka mga young people, may iwan po kayo dito. Sisimulan na po natin yung ating pag-aaral tuwing linggo. Sabi natin, ang tunay na Kristiyano o manampalataya ay tumutupad sa utos ng ating Diyos. Medyo malalim po yung katuroang yon at yun na po ang tinuro rin sa mga sinauna pa nating mananampalataya magmula po sa angkan ni Abraham. So, tinuro po ito sa mga Hudyo at sila po ay patuloy na tumutupad sa utos ng ating Panginoon. At sa Bagong Tipan, ang madalas po nating sinasabi, kung tayo po ay mananampalataya, tayo ay Kristiyano, I want to be like Jesus, di ba? Ibig sabihin, lalakad tayo na tulad ni Jesus. May mga reference po dyan, balikan nyo lang po later para sa inyo pong dagdag na kaalaman. At pangatlo po, sinabi ni John sa 2:15, kabanatang 2, talatang 15, sabi ron, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Tayo po ay nasa mundo, tayo po ay nandito sa sanlibutan. Ang sinasabi lang po rito, huwag nating bigyan priority
yung mga hinahabol ng tao sa mundong ito. Nasabi ko na nga po yung sinasabi ron, yung kapalaluan ng tao, yung pagnanasa ng laman, yung extreme materialism, no? Kung titingnan po natin, sa dakong kanluran, sa west, no? Ito po ay epitome ng materialism. Ang hinahabol po nila ay hindi lang karangyaan, kundi material na kayamanan. Ang sinasabi lang ni Juan na huwag ibigin, hindi po siya ang ating pangunahing pakay. Hindi po siya ang ating goal, hindi po siya ang ating objective. Hindi naman po tayo maaaring mabuhay nang wala yung mga material na bagay. Tama po ba? Sabi nga ng isang nag-aral, kailangan natin ng bubong sa ating ulo, kailangan natin ng damit sa ating katawan, kailangan natin ng pagkain upang tayo ay mabuhay. Yung tatlong yon, kailangan natin yon. Ngayon, kung taga DPWH ka, papasok ka sa mo Ferrari, eh, iba ng tanong yon. Kung umuulan, magpapayong ka, yung payong mo galing din sa Rolls Royce, iba na rin yon, di ba? Yun po yung sinasabi ni Juan. Yung extreme na kapalaluan ng tao. So, balikan niyo po uli yung unang Juan. At makikita niyo po yung liwanag ng Diyos, yung kabayaran ng kasalanan, at yung pag-ibig na atin pong tatalakayin ngayong umaga. Dito na po tayo magwawakas. Ay, introduction pa lang yan. No? Ibig sabihin, magwawakas po nung pagtatalakay. Pero pong apat akong gustong talakayin sa katapusan po ng buong aklat ng 1 John. Yung sinulat po ni John, tatlo po yun. First, second, and third. May iksi yung second and third at ang malaman pong substance ay sa unang one. Yung umaga, ito po yung ating mga tatalakayin. Apat pong topic o apat na sabi ko katotohanan. Bawat isang topic ay isang oras na pastor o lang. So, 4 na oras. Wala na kayong set mamaya. Biro lang yun. Subukin ang mga espiritu. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang ating tagumpay sa sanlibutan. Kanina, sa pagwawakas po ng part 2, sinabi natin na huwag ibigin ang sanlibutan. Ngayon, sinasabi ni Juan, tayo ay nagtagumpay na sa sanlibutan. At ang buhay na walang hanggan. Ito po ay may reference din doon sa sinasabing kabayaran ng kasalanan. Tingnan po natin. Subukin ang mga espiritu. Ito po ang sinabi ni Juan. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Spirit. Oh. Sa Tagalog, kasi espiritu, ano na rin parang slang na ng kinuha sa wikang Espanyol, no? Kundi, inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming lumilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So, mahalaga po natin unawain yung dalawang bagay, no? Huwag paniwalaan, don't believe every spirit, kundi itetest natin yun dahil marami pong bulaang propeta at bulaang tagapagturo. So pag sinabi natin bulaan ay false prophet po. Diba? O nagtuturo ng taliwas sa sinasabi po ng ating Panginoon. Ano po ba ang kapahayagan ng totoong espiritu? Ayon kay Juan. Ang sabi po,
Dalawang katotohanan po ang hindi po pinagtatalunan kung ano sinasabi ng Espiritu. Si Jesus ay Diyos at si Jesus ay tao. So ito po yung fundamental issue ng maraming nagtuturo ng katiwalian. Si Jesus ay both divine and human. Ang sabi ni Juan, sino man nagsasabi nito ay ang mga bulang propeta at espiritong hindi galing sa Diyos. Pagka hindi po nila sinabi na both God and man ang ating Panginoong Jesus. May mga nagtuturo po na ang sabi nila, ay si Jesus, tao lang yan, propeta. Karamihan po ng kulto, ganon. Hindi nila tinatanggap na si Jesus ay Diyos. Nasabi ko na, dahil sila po yung nagtuturo ng mga tiwali na katotohanan, ang pinaka-fundamental issue po natin sa kanila ay yung divinity at humanity ng ating Panginoong Jesus. Sa pangkaraniwang kaisipan, talagang mahirap pong unawain. Dahil paano nga ba magiging tao ang isang Diyos o paano magiging Diyos ang isang tao? Katatapos lang po natin ng Semana Santa o ng Quaresma o ng Holy Week, at doon inalala po natin yung kapangyarihan na nagpapatunay na si Jesus ay Panginoon o isang Diyos. Dahil siya po ay nabuhay na maguli. Yun po yung resurrection. Ang mga kulto ay nagpapahayag ng mga makakristyanong doktrina. Ngunit si Jesus sa kanila ay hindi Diyos o kaya ay hindi tao. At kaakibat po niyan ay yung term na Trinity. So, alam niyo po yung Trinity, di po ba? Tatlong persona sa isang katauhan. So, ang lahat po ng mga bulang tagapagturo, diyan po nauuwi. Yan po ang kanilang objective. Yan po ang kanilang pinakapunto. Alam ko po, hindi na bago sa inyo to. Tinalang po natin dahil ito po ay mangilan-ngilan. Ang Jehovah's Witnesses po ay galing po sa dako ng kanluran. Sa katunayan, ang kanila pong headquarters ay nasa New York. Meron po sila sa sabing Watchtower, no? Iglesia ni Cristo, yung King of, King of Jesus, Kingdom, whatever, no? KCJ. At ang dating daan ay mga local po yan, homegrown. Ngunit sila po ay global na rin. Hindi lang global, dahil po sa, alam niyo po ba yung term na diaspora? Diaspora. Meron pong diaspora ang ating mga OFW. Diaspora po ay paglipat sa iba't ibang lugar. So kapag tinignan po natin sa gitnang silangan, napakarami pong Pilipino ron. Sa bandang kanluran, marami rin pong Pilipino. At yung mga napunta po ron, dala-dala rin nila yung kanilang mga paniniwala, pananampalataya. Kaya si INK, si Kibuloy, sa dating daan, sila po ay mga global na rin in terms of reach, no? At bakit po natin sinasabing sila ay kasama sa mga kulto? Sa kanila po ay ang ating Jesus, na ating Diyos, ay hindi po tinitingnan bilang Diyos. So, pag sinabi po natin kulto, ito po hindi nangangahulugan ng Buddhist o ng mga Shinto o ng mga iba't ibang Oriental o ng mga Hindu.
ito po ay nangangahulugan ng malakristyanong paniniwala na twisted po yung kanilang pagtuturo. Malalim po yung mga turo nila at marami po silang iba't ibang katuruan. Ngunit ang pinaka-basic na kung bakit sila naging kulto sa kasalukuyang panahon dahil sila po ay nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos. Ang isa pang tatak ng isang kulto ay yung personality, hindi naman pagsamba, no? To the extent, kasi pag tinignan niyo po ang Iglesia ni Cristo, diyan po si Manalo. So tinitingnan po nila kahit wala na yung founder nila, ayun pa rin po ang kanilang tinitingnan. Si Kibuloy po ay pa po yan, kaya lang ang sinasabi niya siya ay Son of God, di ba? Kung napapanood niyo po yung mga palabas na nun. Si Eli Soriano na dating daan ay nanggaling po rin yan sa hindi naman nanggaling actually sa Iglesia ni Cristo, ngunit yung binabasa ko po yung background, ang idol niya ay si Felix Manalo, yung founder po ng Iglesia ni Cristo. So, sila po ay mga strong personality. Sila po ay nakakahubog sa kanilang pananalita, sa kanilang pagtuturo, at ang kanilang turo na salungat sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya sila po ay nakakasama sa mga kulto. Sa akin palagay, ito po yung mga hindi kultong paniniwala. Maaari nyo akong i-contest, maaari nyo akong dispute, pero mamaya na yan. Ang Judaism po ay hindi kulto dahil una, hindi sila naniniwala kay Jesus. So, hindi natin sabihin sila ay cultic religion. Sila po ang Old Testament belief. Sila po ang religious. Sila po ang mga Hudyo. Mga Protestante, yung iba sinasabi tayo Protestante, mamaya po sa turo ko sa yung iglesia, malalaman po natin bakit hindi tayo Protestante. Yan ay naniniwala rin na si Jesus ay Diyos at tao. At naniniwala sila sa Biblia at naniniwala sila sa kaligtasan. Ang mga Roman Catholics po, sila po ay naniniwala kay Jesus bilang Diyos at bilang tao. Pag tinignan po natin, meron pong tinatawag na Orthodox Church na halos kasabay po noong siguro mga 2,000 years ago na nagsimula. At naghiwalay lang po yung Orthodox sa yung Roman Catholic. Sila rin po ay naniniwala kay Jesus na Diyos at tao. Ito po yung mga hindi Kristiyanong paninimpalataya. So, hindi po natin sila maaaring tawagin kulto. Sila po ay mga karamihan Eastern religion. Ang Hinduism po ay nasa India. Ang Buddhism at Shintoism po ay karamihan po sa China. So, mga darating na panahon, pag-aaralan po natin to upang sa gayon, nakita po natin na tayo bilang mananampalataya ay pinili ng Panginoon sa mundong ito. Ang malaking katanungan, sa ngayon po, ang India ang may pinakamalaking population. Mas marami pa sila kaysa sa mga Chinese, no? Ang China merong 1.3 billion. Ang India meron pong mga 1.4 billion. So, 1.3 plus 1.4, ilan yan? 2.7, no? Ganun po karami yung dapat abutin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngunit hindi po yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat tayo sa mga
bulaang propeta. Si Juan, nangangaral sa kanyang iglesia lokal. At base sa mga komentaryo, nakapasok na sa kanyang iglesia ang mga nagtuturo ng mali. Sa malalaking simbahan na kung saan, halimbawa, 50,000 ang members, merong siguro mga 1,000 assistant pastors, no? Minsan may mga nakakapasok po doon. Yung kongregasyon po nila Pablo, nila Pedro, nila Juan, hindi po ito maliliit. Tayo po ba? Ilan po ba tayo? Mga 5,000 po tayo ngayon, no? Hindi po ba? Hindi naman nakikita ng camera. Pag ginana mo yung camera, makikita mo yung mga 5,000. Ang laki ng Araneta. Biro lang po yan. Sa history po ng iglesia, ay nagkaroon po ng maliliit. Pero yung kila Pablo, kila Pedro, kila Juan, ang iglesia po sa Corinto, sa Ephesus, at sa buong Middle East, malalaki po ito. Hindi po ito isinasaalang-alang lang na sasabihin natin, ancient naman sila. Sila po ay malalaki. At kadalasan po, nung nagsimula si Pablo, siya po ay pumapasok lamang dahil sa isang Hudyo, siya po ay pumapasok sa mga sinagoga. At doon po siya nagsasalita. At kalaunan, naitatag na po nila ang kanilang mga kanya-kanyang iglesia lokal. Ang totoong Espiritu, dito yung nakikilala niyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat Espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Tingnan po natin yung konteksto kasi nung sinulat ito ni Juan, matagal na po, di po ba? So, pagkakasalin po rito, narinig na nila na merong Antikristo. Narinig na darating, kaya lang sinabi po ni Juan na ngayon nasa sanlibutan na. Ang Antikristo po ay hindi natin alam kung kailan talaga magpapahayag ng kanyang katauhan. Marami pong turo, iba't iba pong interpretasyon sa aklat po ng Revelation tungkol dun sa tunay na magiging Antikristo. Kasi baka malito po kayo at sinabi kasi sa translation na to na ngayon nasa sanlibutan na. Ibig sabihin lang po nun, inalaw na ng Panginoon na magkaroon ng kaganapan na darating yung Antikristo. So, nung ako po ay bago sa pananampalataya, doon po sa aking sinasamahang grupo sa campus, ang isa pang mga turo nila ay ang Antikristo ay isang Hudyo. So, hindi siya pwedeng maging Pilipino. Naunahan po natin yan. Ang Antikristo ay hindi pwedeng maging Amerikano o hindi pwedeng European. Siya po kasi ay opposite. Si Jesus po ay isang Hudyo, di po ba? So yung Antikristo, ang sabi ng interpretation ay isa pong Hudyo. Ngayon, bago po siya dumating, ang magiging kaganapan sa gitnang silangan ay maitatayo po uli yung templo ng mga Hudyo. Sa ngayon, wala pa po yung templo at sino na po nakapunta sa Israel? Ikaw, pastor natin. Siguro yung next trip mo, punta kayo sa Israel. Ako po hindi pa po nakapunta. Yung lugar po ng templo na, kasi noong year 70 AD, ginagba po ng mga Romano
yung templo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo po ay sumasamba sa kanilang templo. At kung ating pong babasahin ang awit, ang Psalms, si David po ay umaawit, sumasamba sa templo. Noong taong 70 AD, sinira po ng mga Romano yung templo ng mga Hudyo. At hanggang sa ngayon, wala po yung templo doon sa Jerusalem. At doon sa, sabi ng mga nag-aral, doon sa kung saan itatayo yung templo, nandun daw ngayon yung isang mosque ng mga Muslim. Ang sabi ng mga nag-aral, ito po yung third holiest place sa Islam. Ang una po ay sa Mecca. Pangalawa po ay sa Medina. Ito po ay parehong nasa Saudi Arabia. At ang pangatlo po ay nasa Jerusalem. Anyway, sideline lang po yun. Para maunawaan po natin, yung Antikristo, kaya sa ngayon, wala pa siya, siya po ay papasok sa templo na gagawin ng mga Hudyo. Meron pong physical setup na mangyayari. So, ang sinasabi ay yung mga nagtuturo na katiwal ng hindi si Jesus ay Diyos, ay tinatawag na lang na Antikristo in a general sense. So, ang spirito na nasa atin, na nanggaling sa ating Diyos, na tinanggap natin nung tayo ay tumanggap sa Kanya, ang banal na Espiritu Santo, o yung Holy Spirit, o yung Holy Ghost sa ibang translation, yan po yung nagpapatotoo na tinatanggap natin yung katotohanan si Jesus ay Diyos at si Jesus ay tao. Pangalawa, so, may mga pulang propeta na pumasok na sa kongregasyon ni Juan. Ito po kasi tinitingnan natin, hindi po ito yung sunod-sunod na connected yung mga topics. No? Nung sinusulat ito ni Juan, ay ang concern niya yung kanyang kongregasyon, yung kanyang tagapakinig. Kaya dito, sa pangalawa nating tinatalakay, chapter 4 na po ito, sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag binasa po natin, straightforward, di po ba? Ay hindi na kailangan ng malalim na interpretation. So, ang ating Diyos ay pag-ibig, lahat tayo. Ang ipinanganak ng Diyos ay umiibig. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Ito po ay pagkilala ng ating relasyon sa ating Panginoon at ating relasyon sa ating kapwa. Ulitin ko po. Yung pag-ibig na sinasabi is reflection ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Ang patutuo ng Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa libutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Sino po nakamemorize na ng John 3:16? Hala? Sino pong hindi nakaka-memorize? Ayan po. Yung evidence ng pag-ibig ay sa pamagitan po ni Jesus.
Sabi rito, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang tanging anak, sa iba, bugtong na anak, upang at naman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung love ni God, ni Yahweh sa atin, ay sa pamagitan ni Jesus, at dahil sa love na yun, naibalik tayo sa pag-ibig ng ating Diyos. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ito rin po yung sinabi sa Roma, subalit pinatuloyan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Lalong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung titingnan niyo po yung pinaka forward-looking nun, nangyari yung ginawa ni Jesus 2,000 years ago. Yung kapatawarang yun ay tinanggap ko nung tinanggap ko po si Jesus bilang mananampalataya. Yun po ay forward 2,000 years. At yun po ay nagpapatuloy. Kaya nga sinabi rito, tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay na para sa atin. So, kumbaga sa bayad, iba pag bumibili kayo ng installment, meron down, tapos merong installment, iba. Down, ito hindi na down, full payment agad sa simula pa lang. Yan po yung pangalawang katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Pangatlo po, dahil nga sa pag-ibig na yon, at dahil nga kay Jesus, ay meron po tayong tagumpay sa sanlibutan. Sabi dito sa chapter 5 na po, huling chapter na po ito ng 1 John, no? Sabi po rito, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ang ating pananampalataya. Sinasabi po rito, tayo ay pinanganak ng Diyos. Pinanganak tayo sa pamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus. Kaya nga sinasabi niya kay Nicodemus, you must be born again. Diba? At sa pagkakataong yun, tagumpay tayo sa sanlibutan. Ang context po ay tagumpay tayo na bayaran na yung ating kasalanan. So, hindi na tayo subject sa judgment ng Panginoong Diyos. Sabi po sa Hebrews, ito po ay maraming talata na magkakaugma. Dahil nga po ang salita po ng Panginoon ay hindi lamang po stand-alone at kukunin natin isang talata at atin po bibigyan ng kahulugan. Kaya nga, lahat po ng ating pinag-aaralan ay tugma-tugma at wala po ritong conflict. Ito po sabi sa Hebrews, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yan, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ito po yung kapatawarang sinasabi. Ito po yung katagumpayan natin sa sanlibutang ito. At ito po sa sinabi rin sa Hebrews, kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako ng pamanang buhay na walang hanggan. Pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap na ang isang kamatayan na tumutubo sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. So, tinanggap na po natin yung kapatawaran. At dito na po ako magwawakas. Chapter 5 po rin po, talatang 13, sabi po rito, ang mga bagay na ito ay isinulat
ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, mahalaga po maunawaan natin na ang ating Diyos ay Diyos ng liwanag. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At dahil sa pag-ibig na yan, ibinigay niya si Jesus sa atin bilang ating manunubos. At dahil nga dyan, ang ating natanggap, ang sinasabi rito ni Juan, ay buhay po na walang hanggan. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng ng anak ng Diyos. Pinapahayag po ito ni Juan sa kanyang tinuturuan. Dahil yun po ang katotohanan ng nagis na nila at naranasan. Ano po ba ang sabi sa Efeso? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamuhusay na gawa na nilalakay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya'y nating lakaran. For by grace, sabi po dyan, sapagkat sa biyaya. Yan po yung sinasabi natin, for by grace you've been saved through your faith and hindi sa pamagitan ng inyong sarili. So, yung biyaya ng kamatayan ni Jesus ay sinasabi, biyaya, grace. Hindi po natin ito deserve. Bilang mga makasalanan, ang sabi nga po sa Genesis, sila po ay tumalikod, sila po ay pinaalis sa Hardin ng Eden dahil sila po ay sumuway sa Diyos. Yan po yung kasalanan ng tao, pagsuway niya. At yung kasalanan yon ay dinuktong ng buhay na pinagkaloob ni Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng iyong sarili, hindi sa pamamagitan ng ito ay kaloob ng Diyos. Ito po yung mahalaga nating maunawaan. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kanina, nabanggit ko yung mga kulto at ang iba po ron ay nagsasabi pa rin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Meron po doon, nagsasabi pa na kapag ka hindi kayo nag-member sa amin, ay hindi kayo maliligtas. Kapag ka hindi nakasama yung pangalan niyo sa rehistro ng bawa, ganitong iglesia, hindi kayo. Yun po ay mga tatak na mga kulto. At sinasabi po rito, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Bakit po ba? Kasi po, kapag ka ganun nangyari, ang bawat isa po makakagawa ng maraming kabutihan ay magmamalaki. At pagharap sa ating Diyos, Panginoon, nagpakain po ako ng 20 milyong tao. Nagpakain po ako nagpagawa po ako ng 5 milyong bahay. Nagtayo po ako ng 10,000 gusali para po pananambahan. Alam niyo po ba na yung katuroang yun ay kabaligtaran po ang sinasabi? Kasi sa harap ng Panginoon, hindi po tayo maaaring magsabi at
Panginoon, ang aking kabutihan ay sapat na para ako pumasok sa langit, para ako maligtas. Yun po kasi yung karamihan ng pananampalataya, iba't ibang klase man yan. Ang objective ay mapunta po sa isang lugar kapatapos po ng kanilang kamatayan na sila po ay maaaring mamahinga, maaaring magkaroon ng another siguro chance, parang gano'n, no? Ang sinasabi po rito, isa lang naman po ang bola, no? Puti, dalawa pala. Puti at itim. Ayaw ko man minsan maniwala. Ngunit ito po yung katotohanan. Kaya nga may sanlibutan at may kalangitan. Impyerno at langit lang po ang pupuntahan. Maliwanag po yun. Marami po ang nagtuturo, tinatawag nila ay relativism. Ay depende naman yan. Sa kanila po natin titingnan yung mga ganong argument. Pero maliwanag po na sinabi ni Pablo, ang biyaya ay sapat para sa kaligtasan. At ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. So sinasabi rin po dito ni Juan na yung gift ng eternal life ay para po sa mga mananampalataya tumanggap kay Jesus. Ngunit, sa talatang 10, tingnan din po natin, no? Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Ibig sabihin, ang tao, ang kanyang grand design. Madalas ko sinasabi kung gaano ka-intricate ang creation ng ating Panginoon. Gaano ka hindi lang complex eh. Kasi pag sinabi natin complex ang human body, understatement yon. Pag sinabi natin complex ang mundo o ang universe, understatement yon. So yung ultimate grand design ng Panginoon ay hindi natin maaarok bilang limited ang ating pag-iisip. Ngunit dito, ang sinasabi niya, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Ibig sabihin, nung nag-iisip ang Panginoon, ilagay niyo yung halimbawa, nandun kayo kasama ni Yahweh, kinukungko yung creation. Ano kayang gagawin natin? Parang wala si Brother Eddie ngayon. Wala ba si Brother Eddie? Sige. Siya na lang gagawin ba example? Joke. Sabi, si Brother Eddie, taga saan ba yan? Taga Olandes yan. Gagawin natin siya ron. At sa taong ito, doon sa mananambahan sa PFC Marikina. Ngunit, sa April 19, absent siya. So, yung nakita na ng Diyos yun, no? Pero ang sinasabi rito, yung grand design, ang tao, yung ultimate na pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kadakilaan. Kasi merong kaakibat yan sa kabilang dulo ng mga hindi naniniwala, ng mga atheist. Sinasabi nila, napakaganda ng tao. Paano gagawin niya ng isang Diyos? Ngunit sinasabi rito ni Pablo, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilakay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ay hinanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, inihanda tayo para sa mabubuting gawa. Madalas po nating sinasabi, ang ating paglakad kay Jesus ay patuloy. Tayo po ay meron po kami nakausap na nandun po kami sa dako ng Talban.
product po siya ng PMC. Isa po siyang pastor na rin. Hindi ko po sasabihin yung denomination. Pero meron po mga nagsasabi na sinimplify nila yung kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus at ikaw ay ligtas na. Wala ka ng ibang dapat gawin. Ang sinasabi nila, pag tinanggap mo si Jesus, kahit bumalik ka na sa iyong dating ginagawa, ikaw ay ligtas. Ako po ay hindi naniniwala doon. Tinalakay na po ni Pastor Dante yan at ni Pastor Ola. Tama po, by faith ang ating salvation. By grace ang ating salvation. Ngunit inihanda tayo sa mabubuting gawa kung saan magkakaroon po ng pagbabago ang ating kaisipan. Pagbabago ng kaisipan ay dudulot para sa kabutihan ng sanlibutan. Ang unang-una po dyan ay ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Pagpapahayag na si Jesus ang kaligtasan. Yung unang papalitan sa ating kaisipan. Pangalawa po ay susunod na yung ating dapat gawin para sa ating kapwa. So, ang ating kaligtasan ay hindi po, sinasabi ko, hindi po one time, big time. Ito po ay isang lakbayin. Ito po ay isang journey. Ngunit, may assurance po tayo na tayo ay ligtas kapag tayo po ay lumalakad ng katulad ng Panginoon Jesus, kapag tayo po ay lumalakad ng sumusunod sa mga sinabi niya sa kanyang salita. Yan po ay sinabi na natin ng nakauna, lumakad ng tulad ni Jesus at sumunod sa kanyang mga utos. At dito na po ako magwawakas. Sa buong aklat po ng 1 John ay maaari lang po nating maaninag ang tatlo ito. At kapag kaya po ay inyong pinag-aralan, yan po ay napakalawak. Ang pinaka-conclusion po dyan ay lumalakad tulad ni Jesus. Kapag ka lumalakad ka ng tulad ni Jesus, ikaw ay lumalakad sa liwanag. Ikaw ay lumalakad ng may pag-ibig. Payak po, di po ba? Kapag ka tayo ay lumalakad ng may pag-ibig, malakad ng alam natin ng ating mga sinusunod, tayo po ay lumalakad sa liwanag. At habang lumalakad po tayo sa liwanag, tayo po ay lumalakad ng katulad ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong apostol na si Juan na sumulat. Salamat po sa kapahayagan ni Juan na kayo po ang liwanag, kayo po ang pag-ibig, at ang buhay na walang hanggan ay nasa inyo. Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa sa amin na ipagpatuloy po ang aming lakbayin, ang aming journey, ang aming adhikain upang sa aming katapusan ay kami po ay matawag yung faithful servant. Kami po ay makita niyong naglilingkod. Salamat Panginoon sa inyong Panginoon, sa inyong anak na si Jesus na binigay sa aming kaligtasan. Panginoon, samahan niyo po kami. Ang bawat isa po ay may kanya-kanyang yugto ng buhay na lalakbayin. Ang bawat isa po ay may kanya-kanyang chapter ng kanilang pupuntahan. At sa bawat yugtong ito, Panginoon, isipin namin, ipanalangin namin na kami lalakad ng tulad ni Jesus. Lalakad na may
pag-ibig, at lalakad na may liwanag na nanggagaling sa iyong salita. Salamat, Panginoon. Salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.